Hindi lahat ng balita ay mabuti. Ang mabuti ay nakaugat sa katotohanan. At ang totoo ay nakabatay sa pag-ibig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinilaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala sa inyo." Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang ipinamamalita sa mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong Word of the Day ay broadcast. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw na ito, Happy Easter po. At kayo po inaanyayahan kong paki-like, follow at subscribe ang ating page na Word of the Day. Ganun din po paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, tayo ay nasa Octave of Easter. Ito'y 8 araw na pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. It's an 8-day celebration. Kaya nga, hindi man kayo nakasimba kahapon dahil sa maraming kadahilanan, pwede pa rin kayo magsimba within the Easter Octave and it is equal in dignity sa pagdiriwang ng Easter Sunday. Kaya nga mga kapatid, tayo ay dinadala ng panibagong kwento sa ating Ebanghelyo that we are all called to be broadcasters. Ang bawat Kristiyano, ang bawat Katoliko ay broadcaster. Ibig sabihin, tagapagpahayag, tagapagbalita. We broadcast a very important news. Kaya lang, as broadcasters, ano yung ating ibino-broadcast? Kasi ngayon, maraming mga tagapagpalaganap, peddlers at mga nagpapalaganap ng fake news. Nagpapakalat ng kasinungalingan, nagpapakalat ng hate o yung galit sa social media. Especially ngayon, everybody can share something in the world of social media. At kapag hindi tayo prudent enough, kapag tayo ay hindi maingat, madali tayong mabiktima ng fake news. Madali tayong mabiktima ng kasinungalingan at maling balita na nakakasira hindi lang ng buhay, kundi nakakasira ng pagpapahalaga sa katotohanan. Kaya nga, tayong lahat as broadcasters, mahalagang maunawaan natin that we are all called as Christians, bilang mga Kristiyano, we are called to be broadcasters of good news. Tagapagpahayag, tagapagbalita ng mabuting balita. Just like ito dito sa ating gospel, na ang unang pinili ni Jesus na pagpakitaan nung siya muling nabuhay para maging tagapagpahayag niya, maging broadcaster niya na siya muling nabuhay are women. Kaya sa lahat ng mga kababaihan, most of
the viewers and followers of the Word of the Day are women. Kaya kayo po ay napakalaki ng role na ginagampanan sa pagpapahayag, sa pagpapalaganap, sa pagbabalita, paghahatid ng mabuting balita sa mundo. Kaya sana po ay itong mga kababaihan na karamihan sa followers ng Word of the Day, sana po ay dumami pa, mag-spread pa ang pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ninyo. But of course, we are all called, babae man, lalaki man, anuman ang ating katatayuan sa buhay, we are all called to be broadcasters of the message of God, of Christ, His good news. Hindi fake news, kundi good news. Sapagkat ang good news ay nakaugat sa katotohanan. At ang katotohanan ay nanggagaling sa pagmamahal, sa pag-ibig. Kaya nga, itong katotohanan at pag-ibig ay hindi mapaghihiwalay sa buhay natin bilang mga Kristiyano, hindi mapaghihiwalay at hindi dapat inaalis sa ipinapahayag natin at ibinobroadcast natin. Kaya nga, we are all called to be proclaimers of the resurrection. Na si Jesus ay buhay, muling nabuhay. At narinig natin yung contrast dito sa ating gospel. Itong mga sundalo, inireport sa mga punong pari yung nangyari. At itong mga punong pari ay nakipagsabuatan sa mga puno ng bayan at sila ay nagkasundo. Nasuhulan yung mga sundalo at sa halip na sabihin yung katotohanan, sila ay binayaran para ikwento, ipakalat ay kasinungalingan. It happens magpahanggang ngayon. Marami dahil sa pera, dahil sa suhol, ay sa halip na manindigan sa katotohanan, ay pinapatay ang katotohanan, itinatago ang katotohanan, sa halip ang ikinakalat ay kasinungalingan. Kaya maganda pong tingnan natin yung ating mga sarili, mga kapatid, kasi baka tayo rin ay merong ganitong attitude na hindi matanggap ang katotohanan at hindi niya maisabuhay, nasasaktan siya sa katotohanan. Kaya ang gagawin, itatago na lang o papatayin na lang yung katotohanan. Mga kapatid, we have to go back. We have to go back to our original mission na ibinibigay sa atin ni Jesus as Christians, as His followers. At tayong lahat, broadcasters, hindi ng fake news, kundi ng good news. Good news nakaugat sa totoo at ang totoo ay nakaugat sa pagmamahal. Kaya sana po, huwag tayo dapat matakot. Ito yung mensahe. Huwag kayong matakot, sabi ni Jesus, na ipahayag yung totoo. Ibig sabihin, ang bawat Kristiyano, ang bawat Katoliko, dapat hindi duwag. Dapat tayo'y matapang sa pagpapahayag ng katotohanan at pagsasabuhay ng pag-ibig. Itong dalawang ito parang dalawang paa natin na ginagamit natin sa paglakad araw-araw bilang mga Kristiyano. Katotohanan at pag-ibig. At dapat matapang tayo. Dapat hindi tayo duwag sa pagpapahayag nito at sa pagsasabuhay nito. At ito yung hamon ng ating Panginoon Jesus ngayong Pasko ng pagkabuhay. Huwag matakot. Huwag matakot maging broadcasters. I-broadcast natin ang katotohanan sa salita. I-broadcast natin ang pag-ibig sa ating gawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa biyaya ng pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon, na nagbibigay sa amin ng pag-asa at humahamon sa amin na manindigan sa katotohanan at sa pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.